no? Gumaganda po ang mukha ng Pilipinas sa labas ng bansa, mga kababayan, no? Ibig sabihin, gumaganda ang itsura ng Pilipinas sa labas ng bansa. Ano po ba ibig sabihin natin diyan? Tingnan niyo ho ito, mga kababayan. Ayan, no? Sabi dito, Palace celebrate PH, no? Philippine exit from dirty money gray list. A big boost for job investment po. Isa pong nakikita ko diyan, mga kababayan, ay dahil po doon sa pag-announce po ng ating Pangulo na lahat ng pogo sa bansang Pilipinas ay ban na po, mga bossing. Biruin niyo ho, ano? Yung mga tipong mga maduduming pera tapos nagiging malinis sa Pilipinas, unti-unti na pong natutuldukan yung mga ganun. Di ho ba? Yung mga galing sa mga sugal na pera, unti-unti nang nawawala. Yung mga sabi, dirty money, gray list, a big boost for job investment. Ang Pilipinas nawawala na sa listahan ng may maduduming pera tapos i-convert para maging malinis o parang maging legal na pera. Di ba? Sabi, Malacanang on Saturday, welcome the Philippines exit from the Financial Action Task Force. No? Gray list as hard-fought victory in the fight against money laundering. Siguro wala na mga DDS din. In a statement, Executive Secretary Lucas Bersamin said the country's removal from the Paris-based watchdog gray list is the result of President Ferdinand Marcos Jr.'s effort to finally dismantle a structure that could be exploited by money launderer and terrorism financiers. No? Tuloy ko Our well-earned exit from the Financial Action Task Force Gray List boosts our drive to attract job creating, mas madaming trabaho at mas madaming negosyo ang posibleng pumasok sa ating bansa, no? Growth inducing foreign direct investment po. Kapag malinis ang isang bansa, mga kababayan, ay nako, madami pong maa-attract na mga business owners, yung mga gustong mag-invest sa Pilipinas, yan. Kasi po, ang mga negosyante, mga kababayan, syempre gusto niyan mag-invest sa isang bayan na matino, sa isang bayan na malinis, sa isang bayan na may kapayapaan po, mga bossing. Di ba? Isa sa nakikita ko po dyan, yung paglabas ng Pilipinas nga ho, no? O pag-ayaw ng Pilipinas sa Pogo. Kaya nabansagan silang Pogo session Dahil karamihan sa kanila nakasuporta sa Pogo Dagdag pa ni Lucas Bersamin, he lamented that for so long our investment attractiveness has been dragged down by this dirty money haven label. Kumbaga naapektuhan po yung mga yung mga gustong mag-invest sa atin. Kung ikaw ba investor ka, di ba mga bossing, kung ikaw isang investor, mag-i-invest ka ba sa Nigeria na alam mo na napakadaming scamming na nangyayari? Mag-i-invest ka ba sa ganitong lugar na alam mo ang daming mga hold-upper at kung ano-ano pang masasamang loob? Mag-i-invest ka ba sa mga lugar na yung mga negosyo sinisira? Hindi. Di ba? Ito, maganda po ang ibig sabihin nito para sa ating bayan para unti-unti pong pumasok ang mga investors po. At maging malinis ang tingin ng ibang bansa sa Pilipinas po kasi naging katawa-tawa po tayo halos majority po ng bansa sa mundong ibabaw, inaayawan po yung Pogo, ang dating Pangulo naman, ay okay yan, okay ang Pogo, halika, papasukin natin ang Pogo sa ating bayan. Ang pagkakaalam ko po, kapag doon sa Pogo, ayaw din po ng China na may ganyan. Pero sa atin, sa Pilipinas,
tinanggap po. Naging katawa-tawa tayo at umapaw po yung mga dirty money na mga illegal na pumapasok po at pagkatapos ipapasok nila sa bangko. Pag pumasok na sa bangko, sa tulong nung mga kung sino-sino na matataas na opisyal at kung sino pa, ay malinis na pera na po yan. At least mga kababayan, natutuldukan yung mga ganito. Sabi pa dito, on Friday, the FATF said it removed the Philippines from its gray list after the country addressed its 18 deficiencies in anti-money laundering and counter-terrorism financing system. O yan, di ba? Sabi ni May Perea, Team Replay, watching from Saudi Arabia. Huy, hindi ka Team Replay, May Perea. Live tayo. Oh. Bersamin called the Philippines removal from the FATF gray list as a seal of good financial housekeeping that would benefit overseas Filipino workers or Filipinos as it will make cross-border transaction faster and cheaper as layer of compliance barrier are removed. This hard-fought administration win its battle against the money laundering will preserve and protect through consistent compliance with global standard. Sana po ano, kung pwede nga lang at kung maaari nga lang po na tumakbo isang beses pa muli si Pangulong Bongbong Marcos, siguro iboboto muli ng taong bayan yan para tuloy-tuloy po yung mga ganitong pag-unlad ng ating bayan. Sabi ni Sir Godofredo Corpus, you the best, Mark. Salamat po. Dahil nandiyan kayo lagi. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Oh. Kung wala po kayo dyan, ay nako. Wala din pong Mark Ramos channel, mga bossing. So, ayan ha. Baka naman yung mga DDS, nako, patuloy pa din po ang mga ibabalita ng mga DDS. Patuloy pa din po ang pagbagsak ng ating bayan. Patuloy pa din po na walang kwenta ang gobyerno ng Pilipinas. Kahit po ganito na po yung mga balita. Kahit ganito na po yung mga nakikita natin na balita. Ay nako, wag po kayong masanay na magbalita ng fake news. Bakit ho? Kasi yung mga nagbabalita ng fake news ngayon, meron ng karampatang parusa yan. Ano? Baka mamaya, fake news kayo ng fake news, tapos iyak kayo later. O, di ba? Doon lang tayo sa totoo. No, wag tayong aabot sa punto na, ay, ganito ang gagawin ko. Wala na akong mai-content. Sisirain ko na lang si Bongbong Marcos. Di ba? Mag-iimbento ako. Total president. Kasi sila, mga kababayan, tinitindigan po nila yung tipo bang, sasabihin ko na lang, balat sibuyas si Bongbong Marcos pag pinatulan ako. Sasabihin ko na lang, balat sibuyas itong mga opisyal na binabanatan ko kapag pinatulan nila ako. Tinitindigan ho nila yan no? Akala ho nila, mga kababayan, akala ho nila, maipagtatanggol sila nung tinatawag nilang balat sibuyas ka pala Ganyan kasi ang estilo ho nila. Babanat, maninira, magpapakalat ng fake news sa isang leader ng bansa, magpapakalat ng fake news doon sa mga Congress, pagka po pinatulan, balat sibuyas pala to Ganun ang dinadahilan ho nila. Huwag kayong gumawa ng fake news. No? Ito yung mga dapat nyong ibalita. Ito yung ipakita ninyo sa inyong mga viewers. Hindi yung wala akong mai-content Ay naku, pag kinontent ko to, babango ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Babango ang pangalan ng gobyerno ng Pilipinas. Ay, di ba? Kaya wala pumupunta dito sa mga ano nila Kaya wala pumupunta doon sa mga rally-rally nila Ayan, At maganda po ang magiging epekto niyan sa ating bayan, mga boss. Madaming investment. Pag madaming investment, madaming trabaho, madaming pera ang kapwa natin Pilipino.